Paanda rin ang makina, ihanda ang kamera, pali pa rin ang drone. Hindi lang ito biyahe, isa itong misyon. Ipakita sa buong mundo ang tunay na ganda ng Pilipinas. Hey! Hey! Wah! Mula pagsikat hanggang dapit hapon, gasolina ang dugo ng bawat pagkakataon. Kalsada ang tahanan, hangin ang kaibigan, bawat kilometro bagong karanasan. Si Motogravity hindi napapagod, kahit malayo tuloy lang ng ikot. Solo man ang ride o may tropang kasama, adventure ang tawag, hindi simpleng pamamasyal lang. Kamera laging handa, walang palalampasin. Kung napanood mo ang makasaysayang Bigan sa huli nating episode, hindi pa dito nagtatapos ang ating adventure. Dahil sa pagkakataong ito, isang malaking desisyon ang ating ginawa. Imbis na bumalik sa dati nating ruta, napagpasyahan nating ituloy ang isang pangarap ng maraming riders, ang makumpleto ang North Luzon Loop. Mula rito, sa makasaysayang lalawigan ng Ilocos Sur, sisimulan natin ang panibagong kabanata ng ating biyahe. Tatahakin natin ang daang papuntang Lawag City bago tuluyang humarurot hanggang sa pinakadulong bahagi ng mainland Luzon, ang napakagandang bayan ng Pagudpod. Habang papalapit ng papalapit, sa bawat kilometro, mas lalo ring tumitindi ang excitement dahil sa unang pagkakataon, iikutin natin ang buong Luzon gamit lamang ang ating motor. Isang pangarap na matagal nang nasa isip at ngayon ay unti-unting nagiging realidad. Hindi lang ito simpleng road trip, isa itong paglalakbay na puno ng bagong tanawin, bagong karanasan at mga alaalang hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Bawat kurbada, bawat baybayin, bawat kabundukan at bawat bayan na ating nadaraanan ay may sariling kwentong naghihintay na matuklasan. Kaya kung mahilig ka sa adventure, long rides at walang kapantay na ganda ng Pilipinas, siguradong magugustuhan mo ang episode na ito. Tara, halina't samahan niyo ako sa panibagong yugto ng ating motorcycle adventure. Mula Ilocos Sur, patungong Lawag hanggang sa napakagandang Pagudpod sa pagpapatuloy ng ating North Luzon Loop. Simulan na natin ang biyahe. Tara! Pero bago tayo makarating ng Badok Bridge, hindi mo masasabing nakarating ka ng Ilocos Norte kung wala kang resibo ng arkong ito. Isa ito sa pinakasikat at pinaka-iconic na welcome arc sa buong Pilipinas. Isang landmark na halos lahat ng riders at travelers ay hindi pinalalagpas. Habang binabaybay natin ang kahabaan ng Ilocos Norte, narito na tayo sa Batac City. Isang lungsod na hindi lang kilala sa masarap na empanada at makasaysayang mga lugar, kundi bilang home of great leaders. Pero bakit nga ba ito tinawag sa Batac? Simple lang ang sagot. Dito isinilang ang ilan sa mga maimpluwensya na personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa na rito si General Artemio Ricarte, na kinikilalang Father of Philippine Army. At isa siya sa pinakamatagal na general ng himagsikang Pilipino. Dito rin pinanganak si Gregorio Aglipay, ang nagtatag ng Philippine Independent Church o mas kilala bilang Aglipay Church, na naging simbolo ng nasyonalismo at kalayaan ng mga Pilipino. At syempre, ang Batac din ang kinikilalang bayan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at ang kanyang anak na Ferdinand Marcos Jr., isa sa mga pinakakilalang pangulo sa kasaysayan ng bansa. Dahil sa mga personalidad na nagmula rito at sa kanilang malaking ambag sa politika, relihiyon at kasaysayan, pinagmalaki ng lungsod ang bansag na home of great leaders. Ngunit higit pa sa kasaysayan, ang Batac ay mahalagang sentro ng edukasyon at agrikultura sa Ilocos Norte. Dito, matatagpuan ang Mariano Marcos State University o MMSU, isa sa mga nangungunang universidad sa Hilagang Luzon na nakilala
sa pananaliksik sa agrikultura, engineering at renewable energy. Malaki rin ang ambag ng lungsod sa produksyon ng bawang, sibuyas, palay at iba pang produktong agrikultural na bumubuhay sa ekonomiya ng rehiyon. Kaya kapag napadaan ka sa Batak City, tandaan mo, hindi ka lang dumaraan sa isang lungsod. Dumaraan ka sa isang lugar na humubog sa mga lider na nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang lungsod na tunay na karapat-dapat tawaging home of great leaders. Matapos ang mahigit 20 kilometro mula sa Bigan, Ilocos Sur, narating na natin ang sentro ng norte, ang makasaysayang lungsod ng Lawag, ang kabisera ng Ilocos Norte. Dito, nagsasama ang kasaysayan, kultura at modernong pamumuhay. Kilala ang Lawag bilang puso ng lalawigan, kung saan matatagpuan ang ilan sa pinakamahalagang gusali, simbahan at pamanang nagpapatunay na mayamang nakaraan ng rehiyon. Habang binabaybay natin ang malalawak at malilinis na kalsada ng lungsod, ramdam mo agad ang kakaibang timpla ng katahimikan at pagunlad. Sa itong lugar na hindi lang dinaraanan, kundi talagang dinadayo ng mga biyahero mula iba't ibang panig ng Pilipinas at maging na mundo. Sir, touchdown Lawag. Nandito na kami sa Lawag ngayon at inabot na kami ng gutom. Kaya eto, manginasal. Kain muna kami. Grabe ano? Grabe yung ano dito. Layo. Anyway. Ayaw na tayo. At pagkatapos nating kumain ng pananghalian sa Lawag City, tinahak natin agad ang humigit kumulang 38 kilometers patungo sa isa sa mga pinakasikat na destinasyon ng Ilocos Norte, ang Kapurpurawan Rock Formation sa bayan ng Burgos. Excited pa naman tayong may pakita sana sa inyo ang mga tanawing madaraanan sa mga bayan ng Bacara, Pasukin at Burgos. Pero hindi naasahang nagkaroon ng problema ang ating kamera. Marahil dahil sa matinding init ng panahon. Bigla itong nag full brightness at sobrang taas ng exposure kaya halos wala nang makita sa mga kuha. Talaga nakakapanghinayang dahil hindi na naipakita ng maayos ang ganda ng bayan na ating dinaanan. Sayang, ang bawat eksenang saan ay may babahagi natin sa inyo mula sa mga kalsada, tanawin at kakaibang ganda ng Bacara, Pasukin hanggang sa papasok sa Burgos ay hindi na nangyari. Pero bahagi talaga ng paglalakbay ang mga hindi inaasahang pangyayari. Kahit may pumalyang kagamitan, hindi nito mapipigilan ang ating misyon na marating ang destinasyon. Kaya tara, ituloy natin ang biyahe at sama-sama natin tuklasin ang isa sa pinakakahangahangang likas na yaman ng Ilocos Norte, ang Kapurpurawan Rock Formation. Ngayon ay nandito na tayo sa isa sa pinakatanyag na destinasyon sa Ilocos Norte, ang Kapurpurawan Rock Formation. Ang salitang Kapurpurawan ay mula sa salitang Ilocano na puraw. Ang ibig sabihin sa Tagalog ay puti, kaya ang Kapurpurawan ay nangangahulugang kaputi-puti, na akmang-akma sa nakamanghang puting limestone rock formation na makikita mo. Sabi nila, pag maliit yung
drone mo. Baka may tubig daw nito mga turbine. Kaya delikado. Pero ang reason talaga kulang na ako sa baterya, wala na. Yung phone ko ang sumuko So hindi ko na-charge yung phone ko. Kaya yun, hindi ko na natuloy. Ganun pa man, okay siya. Ang ganda ng view dito. Ayan nasa harap ko lang itong mga malaking electric pa na to. Medyo maliit lang sa tignan sa video kasi naka-white itong ating setup sa camera. Pero dito sa harap ko akbal. Okay. Ayun na. Yan na yung ating taxi. Okay na taxi. Let's go na. Hindi ko rin nagamit yung drone. Dapat baka daw mawala. Dami rin nawala dito. Marami siya. Kasi hinihigop na, tutubay kuya. Meron ito. Nandun sa taas. Hindi na nakuha Hindi. Malayo ito. Mataas na. Papasad. Madali lang naman yun controller lang, bibili ka lang Okay na kuya. Matapos nating masilayan ang ganda ng Kapurpurawan Rock Formation, oras na para bumalik sa ating pinagmulang base. At gaya ng pagpunta natin dito, muli sasakay uli tayo ng kabayo. Sa totoo lang, medyo nakakaba pa rin sumakay sa kabayo. Isang maling galaw mo lang, baka ikaw ang sumemplang. Pero ang mas iniisip ko, hindi ang sarili ko, kundi ang kabayo. Dahil sa liit niya. Grabe. Kaya mo yan, Orsi. Kaya mo yan. Napapaisip ako kung kaya pa ba niya akong buhatin. Ito sa kabayo. Ito yung pinaka... Parang gusto ko na tuloy siyang sabihin na pasensya na boss. Konting tiis na lang. Malapit na tayo. Hindi nga lang, parang nahihirapan siya sa tigbang ko. Salita lang doon Nagsasalita doon nagreklamo na. Habang binabaybay natin ang daan pabalik, mapapansin din sa malayo ang mga higanteng wind turbine ng Burgos Wind Farm. Ang mga ito ay nagsimula mag-operate noong 2014 at mahigit isang dekada na silang patuloy na nagbibigay ng malinis at renewable na enerhiya sa Luzon. Laki ng mga turbine. Kaya matagal itong mga turbine na to? Yung mga electric fan na yan? Matagal na yan? Mga ilang taon na kaya yan? 15 years? 15, ano na ngayon? 20 26 Wala. Ano na pala? Yan yung power ng buong lugar na to? Yan yung kuryente nyo? Sa Manila siya. Ina-harvest sa Maynila? Opo. Yung kuryente rin siya. Binibili sa kaya... Kala ko dito yan. Palalamig. Company pala yan, no? Oo. Nag-harvest. Malakas kasing hangin dito Kaya dito na lang nilagay. Pero attraction kasi siya. Dito na siya. Kuya. Yan. Ingat lang kayo dyan. Dahil masyadong yung parang maliit na tulay. Ang Burgos Wind Farm ay isa sa pinakamalaking wind farm sa Pilipinas. Pagmamayari at pinamamahalaan ito ng Energy Development Corporation o EDC, isang kumpanya na nangunguna sa renewable energy sa bansa. Nagsimula itong mag-operate noong 2014 at binubuo ng 50 wind turbines na may taas na humigit kumulang 125 meters hanggang sa dulo ng kanyang talim. May kakayahan itong makalikha ng 150 megawatts ng malinis na kuryente, sapat upang makapagbigay ng supply sa daang-daang libong kabahayan. Konti na lang, Horsey. Ako'y nahihirapan sa ginagawa nito. Bayong ko Medyo mahaba rin pala ang biyahe pabalik. Kaya habang dahan-dahang naglalakad ng kabayo, naisipan kong subukan kung kaya ba niyang bumilis. Kaunti encouragement lang. Ayun, bigla siyang kumaripas ng takbo.
Grabe ang experience. Isa lang talaga ang hindi ko nagustuhan sa pagsakay sa kabayo. Bukod sa parang nangihina na siya sa pagbubuhat sa akin, may isa pa akong napansin. Sa may harapan ng saddle, may nakausling piraso ng kahoy na sa totoo lang, ang awkward tignan. Sa unang tingin, parang may kahawig siyang ibang parte ng katawan ng tao. Kaya habang umalog ang kabayo sa bawat hakbang, napapaisip na lang ako, sino ba ang nagdisenyo nito? Imbis na sa tanawin ako nakatingin, doon tuloy na pupunta ang atensyon ko. Buti na lang, may sense of humor tayo. Dahil kung wala, pakababa na lang ako at lakarin ang buong daan pa uwi. What an experience. The horsey, tigidig, tigidig. Dahil kami na lang yung natira dito. Last call para sa amin. Sakto. Pag-akyat namin, lumubog na rin si Haring Araw. So yun guys, hindi na tayo nakapag-drone kasi nga lobat itong ating cellphone. Hindi ka na saka pinagbawalan din nila ako dahil daw baka higupin yung ating drone pagkaliit-liit baga. Kaya hindi na tayo nag-drone. Pero at least nakarating tayo dito. Yun yung importante. Wow! Pandari ng makina! Ihanda ang kamera! Pali-pali ng drone! Hindi lang ito biyahe, isa itong misyon! Ipakita sa buong mundo ang tunay na ganda ng Pilipinas! Gasolina ang dugo ng bawat pagkakataon. Kalsada ang tahanan, hangin ang kaibigan, bawat kilometro. And again, nandito na tayo sa highway patungong Pagudpod. Meron pa pala dito mga windmills. Ayos ah. Ito siguro yung nasa tabing dagat. Nalalaman natin mamaya. Malamang iikot to pag ganun pababa. Pero syempre, bago tayo makarating sa Pagudpod, hindi pwedeng hindi tayo mapapadaan sa bayan ng Banggi. At bilang hudyat na narito na tayo, sasalubong agad sa atin na ang welcome arc ng isa sa pinakakilalang bayan sa Ilocos Norte. Ang Banggi ay isang tahimik ngunit napakahalagang bayan sa hilagang bahagi ng lalawigan. May populasyong umigit kumulang 15,000 katao at ang pangunahing kinabubuhay ng mga residente rito ay agrikultura, pangingisda at unti-unting lumalawak na industriya ng turismo. Bago natin pansamantalang tapusin ang video na ito, pakinggan nyo muna ang ating original background music na may pamagat na Kuraw, isang awitin tungkol sa saya ng paglalakbay, alayaan sa kalsada at pagmamahal sa pagmumotor. Sana ay ma-enjoy ninyo ito habang pinapanood ang mga huling eksena ng ating biyahe. At hindi pa rito natatapos ang ating adventure. Sa part 2, mas marami pa tayong matutuklas sa mga ganda destinasyon at mga hindi malilimutang karanasan sa Ilocos Norte. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa part 1. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Ito ang Motogravity, ride safe at magkita-kita tayo sa part 2. Paalam! Kasama sa init, kasama